May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, dito tila bulaklak ay namumukadkad. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga Hello po sa ating lahat. Mapagpalang araw, hapon, gabi sa lahat ng ating mga tagapakinig. Saan man kayo naroroon, samahan niyo po kami sa pagtatalakay ng Torah. At ipaalala lang din po na ang layunin ng aming pong channel ay maibahagi namin ang Torah na iwinasto ng mensahero. At sa pamamagitan po nito ay maibabahagi namin lalong-lalo na doon sa mga tinawag at nagising ang diwa. Kaya napakahalaga po na ito ay matutunan natin kung ano-ano ba ang mga binago ng mensahero. Sa, sa ngayon po tayo ay magtatalakay sa ikalawang aklat ng Leviticus. So ang aklat po na ito ay dating Numbers. Ngunit sa version na ito, ginawa po ito na ikalawang Leviticus dahil karamihan po sa laman ng Numbers ay mga Levitical functions. Kaya ginawa po itong second Leviticus. So, samahan niyo po kami sa pagbabasa ng second Leviticus. Ang pangalawang aklat ng Leviticus, ang paunang salita. Sa ibang salin ng Biblia, ang aklat na ito ay pinamagatang mga bilang o numbers. Sa bersyon na ito ay aming pinamagatang Second Leviticus dahil sa mga nilalaman nitong hindi lamang tumutukoy sa mga census o numero, kundi ito ay tumutukoy sa mga tungkulin at gawain ng mga saserdote o yung Levitical priesthood. Kabanata 1. Unang kabanata, ang census. Noong unang araw ng ikalawang buwan ng ikalawang taon, matapos umalis sa Egypt ang sambayan ng Israel, si Yahweh ay nangusap kay Moses habang siya ay nasa loob ng toldang tipanan na noon ay nasa disyerto ng Sinai. Ang sabi ni Yahweh, magsagawa ka ng isang census. Bilangin at ilista ninyo ang pangalan ng buong sambayanan ng Israel ayon sa kani-kanilang angkan at pamilya. Ilista ninyo ni Aaron ang lahat ng lalaki mula sa gulang na 20 pataas, lahat ng maaari ng lumaban sa digmaan. Magpatulong kayo sa pinuno ng bawat tribu na puno din ng kanyang pamilya. Ito ang mga pinuno ng bawat tribu na tutulong sa inyo. Mula kay Ruben, Elizur, anak ni Shedeur. Mula kay Simeon, Shelumiel, anak ni Zurishaddai. Mula kay Judah, Nashon, anak ni Aminadab. Mula kay Isakar, Netanel, anak ni Zuar. Mula kay Zebulun, Eliab, anak ni Hilon. Sa mga anak ni Joseph, kay Ephraim, Elishama, anak ni Amihud. Kay Manase, Gamaliel, anak ni Pedajur. Tribo ni Benjamin, Abidan, anak ni Gideoni. Mula kay Dan, Ahizer, anak ni Amishadai. Mula kay Asher, Pagiel, anak ni Okran. Mula kay Gad, Eliasaph, anak ni Deuel. Mula kay Naphtali, Ahira, anak ni Enan. Sila ang mga lalaki inatasan upang pamunuan ang komunidad. Sila ang mga pinuno sa bawat tribo ng kanilang mga ninunong Israelita. So ganito kahalaga ang ang lineage, yung mga salinlahi sa alahayam. At saka bawat character na mini-mention dito sa sa Torah ay sinasabi anak ni ganito, anak ni ganito o taga ganyan o isang kung anong lahi.
So, dapat matandaan nila na sa kabuuan ng Torah, talagang dinidescribe ang angkan o pinagmulan o anong lahi. So, pag sinabi lang biglang lumitaw ang pangalan niya, medyo questionable. Or may dinilit o isiningit lang. Yun ang sabi ng mensahero. Okay, verse 17. Ah, tama na ba? 17. Ang mga Tama. taong nabanggit ay isinama ni na Moses at Aaron at noong unang araw ng ikalawang buwan, tinipon nila ang lahat ng Israelita. Unang araw ng ikalawang buwan. Okay. Itinala ng bawat tao ayon sa kanilang ninuno, angkan at pamilya at ang lahat ng lalaki mula sa gulang na 20 pataas na maaari maglingkod bilang mga hukbo, gaya ng inuutos ni Yahweh kay Moses. Binilang nila ito sa disyerto ng Sinai, lahat ng lalaki mula sa gulang na 20 pataas na maaaring maglingkod bilang mga hukbo ay naglista ng pangalan batay sa kanyang angkan at pamilya. So 20 years old. Sa panahon nito medyo ano to yun 20 years old medyo Estudyante pa may yan edad na eh. to. Pero actually may edad na. Oo. Kasi medyo mabagal na ang ano nito ang ikot ng mundo. So siguro kung sa panahon na mga 25, ayan, 30 yan. Mula sa tribo ni Ruben, ang kabuuang numero ay 46,500. Englishin ko na lang Hmm. Mula sa tribo ni Simeon, ang kabuuang numero ay 59,300. Mula sa tribo ni Gad, ang kabuuang numero ay 45,650. So napakarami, no? Isang tribo pa lang yun. At Hmm. 20 years old pataas. So wala pa yun yung mga 20 years sa pababa. At wala pa yung mga kababaihan. Mula sa tribo ni Judah, ang kabuuang numero ay 74,600. Mula sa tribo ni Issachar, ang kabuuang numero ay 54,400. Mula sa tribo ni Zebulun, ang kabuuang numero ay 57,400. Mula sa anak ni Joseph, sa tribo ni Ephraim, ang kabuuang numero ay 40,500. Mula sa anak ni Joseph, sa tribo ni Manasseh, ang kabuuang numero ay 32,200. So pari sa tribo ni Joseph ay 72,700, ano? Hmm. Kung pag-combine. Sa mula sa tribo ni Benjamin, ang kabuuang numero ay 35,400. So, medyo mababa lang. Mula sa tribo ni Dan, ang kabuuang numero ay 62,700. Mula sa tribo ni Asher, ang kabuuang numero ay 41,500. Mula sa tribo ni Naphtali, ang kabuuang numero ay 53,400. So, ilang milyon kaya ito, no? Mga Israelita. Ito ang mga lalaking nabilang ni Moses at Aaron mula sa 12 tribo ng Jacob, Israel. Bawat isa kumakatawan sa kanyang pamilya. Lahat ng lalaki sa Israel mula 20 taon pataas at maaaring isama sa kubo upang makidigma ay itinala. Ang kabuuang bilang ay 603,550. Ang tribo ng Levita ay hindi kabilang sa census na ito. So wala pa yung Levita dito, no? Hmm. Sapagkat ganito ang bilin ni Yahweh kay Moses, huwag mong isasama sa census ng Israel ang tribo ni Levi. Sa halip, sa Levita mo ibibigay ang katungkulan sa tabernakulo ng batas ng tipan. Itatayo nila ang kanilang mga tolda sa paligid ng toldang tipanan at sila ang bubuhat nito pati ang mga kasangkapan nito. Tuwing ililipat ang tabernakulo, sila ang magtatanggal at kung kailangang itayong muli, sila rin ang magtatayo. At sino mang lumapit sa tabernakulo liban sa kanila ay dapat patayin. Okay. So parang sila yung cordon sanitaire, yung pinakabakod, no? Yung kanilang tribu. Ang mga Israelita ay magtatayo ng kanya-kanyang tolda sa kanilang mga kampo sa ilalim ng kanilang watawat ng tribu. So meron silang banner, no? Hmm. Watawat.
Ang mga Levita naman ay magtatayo ng kanilang mga tolda sa paligid ng tabernakulo ng batas ng tipan para walang ibang makalapit dito upang di ko parusahan ang buong Israel. Okay. Para siya ang gwardya, no? Ang mga Levita ang mga ngalaga sa toldang tipanan. Ang lahat ng mga utos na ito ni Yahweh ay sinunod ng mga Israelita. So, may reaction po ba? Katanungan? Wala naman. Oo. Ang Kabanata 2, ang kampo ng bawat tribo. Sinabi ni Yahweh kina Moses at Aaron, ang mga Israelita ay magtatayo ng kanilang tolda sa paligid ng toldang tipanan ng medyo kalayuan dito at bawat angkan ay sama-sama sa ilalim ng kanilang watawat. O so medyo malayo talaga kasi pag crowded na yun, wala ng ventilation, napakarami nila no? So kailangan talaga nila dito yung malawak na lupain. Kaya siguro sa ilang sila, no? Kaya malawak na lupain na napakarami nila eh. Sa verse 3, sa gawing timog, magkakampo ang pangkat ng tribo ni Judah sa pamumuno ni Nasyon na anak ni Aminadab. Kasi tandaan natin, ang tribo ni Judah ang namumuno during that time. So sila ang nasa bandang entrance o timog. Ang kanyang pangkat ay may bilang na 74,600. Ang tribo ni Isakar ay magkakampo kasunod nila na pinamumunuan ni Nathanael na anak ni Zuar. Ang kanyang pangkat ay may bilang na 54,400. Ang tribo ni Zebulun ang kasunod sa pamumuno ni Eliab na anak ni Helon. Ang kanyang pangkat ay may bilang na 57,400. Ang kabuang bilang ng pangkat ni Judah ay 186,400. Sila ang mauuna sa bawat paglakad. Oh, so yung yung kay Zebulun at kay Isakar ay kasunod ng tribe ni Judah. So tatlo Oo. sila dun sa bandang timog. Sila ang mauuna sa sa paglakad. Napakaganda nga ng pagka-organized, di ba? Oo, organized, no? Very organized. Sa gawing kanluran naman, so clockwise, no? So timog papunta naman sa kanluran. Sa gawing kanluran naman ay ang pangkat ng tribo ni Ruben sa ilalim ng kanilang watawat sa pamumuno ni Elizur na anak ni Shedur. So dito si Ruben ang anak yung unang panganay, no? Ang kanyang pangkat ay may bilang na 46,500. Ang tribo ni Simeon ang magkakampo kasunod nila sa pamumuno ni Shelumiel na anak ni Zurishadai. Ang kanyang pangkat ay may bilang na 59,300. Ang tribo ni Gad ang magkakampo na kasunod nila sa pamumuno ni Eliasaph na anak ni Dewel. Ang kanyang pangkat ay may bilang na 45,650. Ang mga lalaki nakatalaga sa kampo ni Ruben ayon sa kanilang pangkat ay may kabuuang bilang na 151,450. Ang pangkat na ito ang pangalawa sa paglalakad. So pag sinabi na kampo ni Ruben, 3 tribo 'yon. Under ni Ruben si Simeon at saka ang kay Gad. So 3 tribo rin. Maging sa paglilipat ng toldang tipanan, ang pangkat ng mga Levita ay mananatili sa gitna ng ibang mga pangkat. So nasa gitna Siguro yung Levita naman ito in between. Sa pagpapatuloy ng paglalakbay, mananatili ang bawat pangkat sa dating ayos sa ilalim ng kanilang watawat. Okay. Sa gawing hilaga naman, magkakampo. So madaling hanapin ng mga nawawalang bata, nawawalang di ba? Madaling hanapin. Ang galing talaga, very organized sila eh. Oo, hindi ka pwedeng humiwalay. Parang yung ginagawa di ba pag may mga tourists, mga tour, di ba? May mga flag sila. O dito ka sa color coding, no? Sa gawing hilaga naman, magkakampo ang pangkat ni na Ephraim, Manase at Benjamin sa pangunguna ni Elishama na anak ni Amihud.
Ang kanyang pangkat ay may bilang na 40,500. Ang tribo ni Manase ang susunod sa kanilang pangkat sa pamumuno ni Gamaliel na anak ni Pedasur. Ang kanyang pangkat ay may bilang na 32,200. Ang tribo ni Benjamin ang susunod sa kanila sa pamumuno ni Abidan na anak ni Gideoni. Ang kanyang pangkat ay may bilang na 35,400. Ang mga lalaki na katalaga sa kampo ni Ephraim ayon sa kanilang pangkat ay may kaibuang bilang na 108,100. Sila ang pangatlo sa paglalakad. So ito naman ay pamumunuan ni Ephraim. So tatlong tribo din ang pinamumunuan ni Ephraim, yung kay Benjamin at kay Manasseh. Sa verse 25. At sa gawing silangan naman, magkakampo ang pangkat ni, sa north ito, no? Sa may hilaga, ang kay, nasa bandang norte. Wait, di ba ng hilaga? Tama nandito. Sa gawing silangan naman, magkakampo ang pangkat ni Dan sa pangunguna ni Ahijah na anak ni Amishadai. Ang kanyang pangkat ay may bilang na 62,700. Ang tribo ni Asher ang susunod sa kanilang hanay sa pamumuno ni Pagiel na anak ni Okran. Ang kanyang pangkat ay may bilang na 41,500. Ang tribo ni Naphtali ang susunod sa kanilang hanay sa pamumuno ni Ahira na anak ni Enan. Ang kanyang pangkat ay may bilang na 53,400. Ang mga lalaki nakatalaga sa kampo ni Dan ayon sa kanilang pangkat ay may kabuuang bilang na 157,600. Sila ang kahuli-hulihang pangkat na lalakad sa ilalim ng kanilang watawat. Iyon ang bilang ng mga Israelita ayon sa kanilang tribo. Lahat ay umaabot sa 603,550. Hindi binilang dito ang mga Levita tulad ng iniutos ni Yahweh kay Moses. Ginawa ng mga Israelita ang lahat ayon sa utos ni Yahweh kay Moses. Ganoon sila nagkampo ayon sa kanilang mga bandila at ganoon din sila naglakbay. Bawat isa ay kasama ang kanyang angkan at pamilya. Kaya So ang mapapansin dito, so yung pang-apat na pangkat ay pinamumunuan ni Dan, no? So kung imaginein mo, parating pa lang sila, siguro ang bilis nila ay bilis ng isang pasilit na bata, siguro mga 3 years old, 4 years old kung pag maglakad. O siguro yung mga bata binubuhat na, no? Pero yung mga yung mga kawan, yung mga maliit na tupa, kung gaano ang bilis ng lakad doon, ganun ang bilis nila sa paglalakad. So, padating pa lang sila, yung mga kaaway, magugulat sa dami. Kabanata 3, proceed tayo. Sige. Okay, okay. Ang mga Levita, ito ang tala ng pamilya ni Aaron at ni Moses. Noong panahon kinausap ni Yahweh si Moses sa bundok ng Sinai. Ang mga pangalan ng mga anak ni Aaron ay sina Nadab na panganay, Abihu, Eleazar at Itamar. Ito ang mga pangalan ng mga anak ni Aaron, ang pinahiran ng langis ng pagkasaserdote. Si Aaron lang ang may pinahiran, no? Na itinalaga upang maglingkod bilang mga saserdote. Ngunit sina Nadab at Abihu ay namatay sa harapan ni Yahweh nang maghandog sila ng apoy na hindi iniutos sa kanila sa disyerto ng Sinai. Wala silang mga anak, kaya sina Eleazar at Itamar ang naglingkod bilang mga saserdote habang buhay pa ang kanilang amang si Aaron. So dalawa na lang ang panggagalingan ng lahi. Si Eleazar at si Itamar. Sinabi ni Yahweh kay Moses, tipunin mo ang tribo ni Levi at iharap mo sila kay Aaron na saserdote upang tumulong sa kanya. Okay, yung mga tribo ng Levi, sila ang magsasagawa ng mga tungkulin para sa kanya at para sa buong pamayanan sa toldang tipanan sa pamamagitan ng paggawa sa tabernakulo. Sila ang mag-aalaga ng lahat ng kagamitan ng toldang tipanan at tutupad sa mga obligasyon ng mga Israelita sa pamamagitan ng paggawa sa tabernakulo.
So, ngayon binigay ang assignment ng mga Levita. Ibigay mo ang mga Levita kay Aaron at sa kanyang mga anak. Sila ang mga Israelita na ganap na ibinigay para sa kanya. So, ito yung ipinalit sa mga anak na panganay, no? Itinalaga si Aaron at ang kanyang mga anak upang maglingkod bilang mga saserdote. Ang sinumang iba na lumapit sa santuario ay papatayin. So, during that time, tatlo lang silang pwedeng lumapit. Yung mag-aama ni Aaron. Okay. Sinabi rin ni Yahweh kay Moses, kinukuha ko ang mga Levita mula sa mga Israelita bilang kapalit ng mga panganay na lalaki ng bawat babaeng Israelita. So, yan na to ha, i-ano ko siya, i-italicize ko para mabigyan ng karampatang highlight. Ayan, sa verse 12 pala yun, kinuha ko ang mga Levita mula sa mga Israelita bilang kapalit ng mga panganay na lalaki ng bawat babaeng Israelita. Okay. So, at kung bawat babae ang dito, so halimbawa, ang isang Israelita dalawang asawa, yung bawat nagbukas ng sinapupunan. So, dalawa ang panganay niya, no? Magiging dalawa ang panganay niya sa bawat babae, bawat asawa niya. Verse 13, ang mga Levita ay akin, sapagkat ang lahat ng panganay ay akin. Nang patayin ko ang lahat ng panganay sa Egypt, itinalaga ko para sa aking sarili ang bawat panganay sa mga Israelita, maging tao o hayop. Sila ay magiging akin, ako si Yahweh. Sinabi niya Yahweh kay Moses sa disyerto ng Sinai, bilangin mo ang mga Levita ayon sa kanilang mga pamilya at angkan. Bilangin mo ang bawat lalaki sa isang buwan ang edad pataas. Oo, so hindi kasali ang less than a month old kasi medyo delikado pa buhay nun. Di ba sigurado kung tatagal ang buhay, ano? Pero ang bibilangin dito ay lahat ng Levita, maging panganay o hindi, lahat ng lalaki, ano? Kaya binilang ni Moses ang mga ito ayon sa utos ni Yahweh. So, i-separate yung census ng mga Levita. No? Ito ang mga pangalan ng mga anak ni Levi, Gershon, Kohat at Merari. So, tatlo ang paggagalingan ng anak ni Levi, Gershon, Kohat at Merari. Ito ang mga pangalan ng mga angka ng mga Gershonite, Libni at Shimei. Si Gershon, si Libni at Shimei na ang dalawang anak niya. Ang maangkan naman ng Kohathite ay si Amran at Izhar, Hebron at Uziel. Yung Hebron pala ay nanggaling kay Kohat. Hebron at Uziel. Ang mga angkan ng mga Merarite, Mali at Mushi, sa dalawa anak na lalaki ni Merarite. Ito ang mga angkan ng mga Levita ayon sa kanilang mga pamilya. Kay Gershon, ang mga angkan ng mga Libnite at Shimethite. Ito ang mga angka ng mga Gershonite. Ang bilang ng lahat ng lalaki, isang buwan ang edad pataas na binilang ay 7,500. Okay, 7,500, take note, no? Lahat yan ng kalalakihan ng angka ng ni Levi. Ang mga angka ng mga Gershonite ay magkakampo sa Hilaga, sa likod ng tabernakulo. So yung immediately sa likod ng tabernakulo, yung mga angka ng Gershonite, sila ang magiging pinakabakod para hindi kasi ang nasa Hilaga angka ni kampo ng mga Ephraimite, di ba? So si Gershonite si Gershon ang mamumuno sa mga sa tribo not tribo kundi kampo ng Ephraim. So Gershon, bawat kampo ay may mamumunong Levita. So yung si Gershon ang mamumuno dun sa tatlong tribo ni Ephraim, ni Manasseh at ni Benjamin. Okay. So Gershonite. So ito ang magiging pattern sa apat na kampo, 'di ba? May isang Levita na mamumuno. Okay.
kasama na muna. Verse 23, ang mga angkan ng mga Gershonite ay magkakampo sa hilaga sa likod ng tabernakulo. Ang pinuno ng mga pamilya ng mga Gershonite ay si Eliasaph na anak ni Lael. Sa toldang tipanan, ang mga Gershonite ang may pananagutan sa pangangalaga ng tabernakulo at tolda. Kaya pala sila ang pinakamalapit doon, ano? Mga takip nito at kortina sa pasukan ng toldang tipanan. Ang mga kortina ng loob ng looban o tinatawag na bulwagan o courtyard, ang kortina sa pasukan ng looban ng nakapaligid sa tabernakulo at altar, at ang mga lubid at lahat ng bagay na may kaugnayan sa paggamit ng mga ito. So yung ang kanilang assign sa kanila sa configuration night ay yung pinakabakod, yung mga tela, ah, tolda, takip, kurtina, mga tela at saka mga kurtina ang kanyang nilang bibitbitin. So mabibigat niya kasi mga balat yan eh. Ang gawa sa mga balat ng hayop. So mabibigat yan. Kayo Kohat, ang mga angkan ng mga Amramite, Isharite, Hebrorite at Uzielite, ito ang mga angkan ng mga Kohatite. Ang bilang ng lahat ng lalaki isang buwan ng edad pataas ay 8,600. Ang mga Kohatite ang may pananagutan sa pangangalaga ng santuaryo. Ang mga angkan ng mga Kohatite ay magkakampo sa kanluran na bahagi ng tabernakulo. So, kayo nga ba ito kay Ruben? Kampo ni Ruben to. So, bale, katuwang ni Ruben ay ang mga Kohatite. Ang pinuno ng mga pamilya ng mga Kohatite ay si Elizapan na anak ni Uziel. Sila ang may pananagutan sa pangangalaga ng kaban. Yung kaban ng tipan, mesa, menora, mga altar. So yung mga gold, lahat ito mga ginintuan, kaban, mesa, menora, mga altar, mga kagamitan ng santuario na ginagamit sa paglilingkod, kurtina at lahat ng bagay na may kaugnayan sa paggamit ng mga ito. Okay, yung kurtina. Kasi yung parang pinakabakod na mga tela ay kay yun kay mga Gershonite, no? At lahat ng bagay na may kaugnay sa paggamit ng mga ito. Verse 32, ang punong pinuno ng mga Levita ay si Eleazar na anak ni Aaron, ang saserdote. Siya ang itinalaga sa mga may pananagutan sa pangangalaga ng santuario. So, ang mga Kohatite ay directly magre-report kay Eleazar. Si Eliezer kasi mga banal na bagay ito. Kaya kay Eliezer sila magre-report. Si Eliezer ang mamumuno. Titingnan kung tama o ayon sa batas ang kanilang mga ginagawa. Ang mga gawa. Kay Merari ang mga angka ng mga Malite at Mushite. Ang bilang ng lahat ng lalaki, isang buwan ang edad pataas na binilang ay 6,200. Verse 35. Ang pinuno ng mga pamilya ng mga Merarites, siguro itong 33, ibaba natin sa 35, no? Pwede. Kasi na siya, ibang na siya. Yung 35, idugtong natin. Medyo Okay. Kay Merari, ulitin natin, verse 33. Kay Merari ang mga angkan ng mga Malite at Mushite. Ang bilang ng lahat ng lalaki, isang buwan ng edad pataas na nabilang ay 6,200. Ang pinuno ng mga pamilya ng mga Merarites ay si Zuriel na anak ni Abihail. Sila ay magkakampo sa silangang bahagi ng tabernakulo sa dakong sinisikatan ng araw. So ang kampo ito ni Dan, 'di ba? Mga Danites, yung tatlong natitirang tribu. So si Merari ang magiging
katuwang na mga danays. Ang mga Merarite ay itinalaga upang alagaan ng mga balangkas ng tabernakulo. Ito yung mga silver, mabibigat to, mga bakal to eh. Balangkas ng tabernakulo, mga pahalang, mga poste, mga base, lahat ng kagamitan nito at lahat ng bagay na may kaugnayan sa paggamit ng mga ito. So yung mga yung mga poste gayon din ang mga poste ng nakapalibot na looban kasama ang mga base, mga tulos at mga lubid, yung parang pinakabakod, pinagkakabitan ng mga telang bakod. So mabigat to. Verse 38. So siguro yung mga Levita ang nagbibilang. Si mga Levita ang tagabilang kung kumpleto pa ba. Tapos yung mga 3 tribo ang mga tagabuhat. So hindi nga naman mabigat na pasanin pagsama-sama. Verse 38, si Moses, Aaron at ang kanyang mga anak ay magkakampo sa timog ng tabernakulo sa harap ng toldang tipanan. So si Moses, Aaron at ang kanyang mga anak ay kasama ng kampo ni Judah. Ay mga 3 tribo na pinamumunuan ni Judah. Sila ang may pananagutan sa pangalaga ng santuario para sa kapakanan ng mga Israelita. So sila ang nasa entrance, no? Ang sinamang iba na lumapit sa santuario ay papatayin. Ang kabuuang bilang ng mga Levita na ibinilang ayon sa utos ni Hawa kay Moses at Aaron ayon sa kanilang mga angkan, kasama ang bawat lalaki na 1 buwan ng edad pataas ay 22,000. So siguro rounded off na to, no? Sakto. Sinabi ni Hawa kay Moses, bilangin mo ang lahat ng panganay na lalaki ng Israel na 1 buwan ng edad pataas. O, itong mga panganay naman ng Israel. Ah, 1 buwan pataas din at gumawa ng listahan ng kanilang mga pangalan. Kunin mo ang mga kalevita para sa akin bilang kapalit ng lahat ng panganay ng mga Israelita at ang mga hayop ng mga Levita bilang kapalit ng lahat ng panganay na hayop ng mga Israelita. Ako si Yahweh. So pati pala panganay na hayop. Oo. Tapos kung ah So, ibig sabihin, lahat ng hayop ng mga Levita, doon sila kukuha ng mga pang-alay. So, yung mga yung mga panganay, so, tama yung tanong mo, sis, noon, tinanong mo, pati ba yung mga panganay na hayop ng mga ng bawat tribo? Hindi na pala, kasi pinalitan na ng mga hayop ng mga Levita. Oo. Okay. So, na, hindi na pala siya applicable yun, ah, hindi na halimbawa nagpa-farm ka, hindi mo na kailangang i-alay yung panganay. Basta yung the best. Nagagamit naman nila yon na yung mga hayop ng ng 10 tribo para sa kanilang mga free will offering at Oo, free will offering. oo, Oh. mga Pero burnt hindi offering, na hindi na yung ah mga pang hindi burnt mo na offering. ibibigay yung panganay, hindi mo na Hindi na i-aabot. sila required, ibig Oo, sabihin. hindi na required. Okay, okay. So, malinaw. Kaya binilang ni Moses ang lahat ng panganay ng mga Israelita ayon sa utos ni Yahweh. Ang kabuang bilang ng mga panganay na lalaki, 1 buwan ang edad pataas na nakalista ayon sa pangalan ay 22,273. Sinabi rin ni Yahweh kay Moses, kunin mo ang mga Levita bilang kapalit ng lahat ng panganay ng mga Israelita at ang mga hayop ng mga Levita bilang kapalit ng kanilang mga hayop bilang kapalit ng panganay ng kanilang mga hayop. Lagay kaya natin kapalit ng panganay. Panganay. Lagyan natin ng panganay. Meron na. Hindi, itong kapalit ng panganay ng Panganay kanilang ng mga mga hayop. Israelita Oo, at ang panganay ng mga mga hayop ng kapalit. mga Levita At ang bilang mga kapalit hayop, ng panganay ng kanilang mga mga hayop. Oo, kasi baka lahat ng hayop eh. Ang mga Levita ay magiging akin. Ako si Yahweh. Okay.
Ano kaya sis, meron kaya tayong lahing ano? Tingin ko yung mga lolo ko, may ano yun. Upang matubos ang 273 panganay na Israelita na higit sa bilang ng mga Levita. So mas madami ang panganay ng mga Israelita na bilang na panganay kaysa sa panganay kaysa sa kabuang bilang ng lalaki ng mga Levita. So mas marami pa rin ang nasa hindi Levitang ang mga panganay ng mga Israelita. Mangolekta ka sa bawat panganay, yung sobra, mangolekta ka ng 5 siklo para sa bawat isa, ayon sa siklo ng santuario, na tumitimbang ng 20 gera. So dahil sobra ang mga panganay, walang pamalit na Levita, magbabayad na lang sila. Tutubasan nila ng salapi o ng pilak na ilang siklo? 5 shekel Mm. ang bawat isang sobrang panganay. Ibigay mo ang pera para sa pagtubos ng mga karagdagang Israelita kay Aaron at sa kanyang mga anak. Kaya kinolekta ni Moses ang pera ng pagtubos mula sa mga higit sa bilang na natubos ng mga Levita. Okay. Mula sa mga panganay na lalaki ng mga Israelita, nakolekta niya ang pilak na tumitimbang na 1,365 siklo. Oo, kung yung 273 ita-times mo sa 5 shekel, 1,365 siklo ayon sa siklo ng santuario. Ibinigay ni Moses ang pera ng pagtubos kay Aaron at sa kanyang mga anak ayon sa utos ni Yahweh. Okay, verse Kabanata 4, ang mga Kohatite. Sinabi ni Yahweh kay Moses at Aaron. So si Kohat yung yung kaano ni Ruben. Levita to. Oo, sa Anak ni kampo ni Levi. Ruben. Kasi Oo. ini-imagine ko sis, pag ako nagbabasa, ini-imagine ko yung para ma-team sa utak, ini-imagine ko kung nasaan sa bandang west side to eh. Bilangin ninyo ang mga Kohatite na bahagi ng mga Levita ayon sa kanilang mga angkan at pamilya. Bilangin ninyo ang lahat ng lalaki mula 30 hanggang 50 taong gulang na pumapasok upang maglingkod sa gawain sa Toldang Tipanan. So ito 30 years old hanggang 50. So nagmula ito sa kay Kohat. Ito ang gawain ng mga Kohatite sa Toldang Tipanan, ang pangangalaga ng mga pinakabanal na bagay. Okay. Napunta sa Kohat yung mga pinakabanal. Kapag lilipat, kasi 'di ba maraming maraming apo si Aaron. So yung Kohat, yung apo niya na si Kohat, ang mag-handle o hahawak ng mga pinakabanal na bagay para hindi sila mabatay, 'di ba? Yung mga yung Ark of the Covenant, ayan, 'di ba? Kapag lilipat na ang kampo, papasok sina Aaron at ang kanyang mga anak upang alisin ang nakabiting kurtina at takpan ang kaba ng tipan. Si Aaron at ang kanyang dalawang anak. So si Elijah, sila ang pwede lang humawak ng kaba ng tipan. Pero kukovera na agad nila yon. Kukovera nila. Pagkatapos, tatakpan nila ang kurtina ng matibay na balat. So after nung kurtina, yung kurtina itatakip, tapos matibay na balat. Lalagyan ito ng telang bughaw. So kulay blue, kasi ang blue hindi tinatabla ng laser yan. At ilalagay ang mga pingga, yung lock, sa ibabaw ng mesa ng presensya. So ito yan ang kanilang covering, protection ng kabanatipan para hindi mamatay ang magbubuhat na Kohatite. Sa ibabaw ng mesa ng presensya, maglalagay sila ng telang bughaw o kulay blue na naman at ilalagay dito ang mga plato, tasa, mangkok at mga pitsel para sa handog na inumin. Ang tinapay na laging naroon ay mananatili sa ibabaw nito. So kung anong nakalagay ang tinapay doon, nandoon di gagalawin.
So order nila, no? Ang daling empake at madaling ah, iayos uli, no? Tatakpan nila ang mga ito ng telang pula. So lalagyan ito ng matibay na balat at ilalagay ang mga pingga. So siguro ang telang pula naman ay siguro may anti ah yung mga yung red light therapy, di ba? So may siya. Para hindi siguro masira, ano? Verse 9, kukuha sila ng telang bughaw at tatakpan ang menora na ginagamit para sa ilaw, yung ilawan, menora. Kasama ang mga ilawan nito, mga pang-ayos ng mitya, mga tray at lahat ng pitchel ng langis na ginagamit para dito. So magkakagrupo sila, no? Pagkatapos, ibabalot nila ito at lahat ng kagamitan nito sa matibay na balat at ilalagay ito sa isang patungang pambitbit para dalhin. So, may patungang pambitbit. Sa ibabaw ng gintong altar ng insenso, maglalagay sila ng telang bughaw. Tatakpan ito ng matibay na balat at ilalagay ang mga pingga. Kukunin nila ang lahat ng kagamitan na ginagamit sa paglilingkod sa santuaryo. Ibabalot ng telang bughaw, tatakpan ng matibay na balat at ilalagay sa isang patungan para dalhin. So, yun ang role ng mga Kohathite, lahat ng ginto, ano? Aalisin ni na Aaron at ng kanyang mga anak ang mga abo mula sa tansong altar at maglalagay ng telang kulay ube dito. O so, kulay purple naman, mga abo. Ito yung yung movable na na halaran nila, movable. Kulay ube naman. So tatanggalin muna yung abo, tapos saka papatungan ng kulay purple. Pagkatapos, ilalagay nila rito ang lahat ng kagamitan na ginagamit sa paglilingkod sa altar. Kasama ang mga pangulingan, mga tinidor para sa karne, mga pala, at mga mangkok para sa pagbibisik. Tatakpan nila ito ng matibay na balat at ilalagay ang mga pingga. Okay, yung mangkok ng bubisik ng oil, di ba? Okay, so very orderly. Wait may pinabal. So diyan makikita mo na napaka-orderly talaga ng utos ni Yahweh. Kasi sinabi nga na siya ay the Alahayam of order. Oo. So ayaw niya ng makalat, ayaw niya ng magulo. Kailangan ang lahat May, nakaayos. may sistema talaga, no? Oo. Pagbitbit at Oo. ito pala, kohat. Ah, 'Di ba, kaya pala sa sa isang Kohathite, inihabili ni King David yung kaba ng tipan, no? Oo. Sa dahil yung isang Levita na Kohathite, doon niya inihabilin kasi sila talaga ang Sila naman ang authorized. authorized talaga. Hindi po pwede ang basta-basta sino na lang hahawak niyan. Oo. Tanda ko na. Kaya, di ba, natakot si King David kasi naman yung mga nagnakaw niya namamatay. Nasalot kaya natakot siyang ayaw yung muna ipadala sa templo. Okay. Verse 15. Matapos tapusin ni Aaron at ng kanyang mga anak ang pagtatakip sa mga banal na kagamitan at lahat ng banal na bagay, at kapag handa na ang kampo na lumipat, saka pa lamang papasok ang mga Kohathite upang dalhin ang mga ito. Okay. Pag nagawa na ni Aaron yung mga pagko-cover, saka palang papasok mga Kohathite para bitbitin. Ngunit hindi nila dapat hawakan ang mga banal na bagay, o kung hindi, sila ay mamamatay. Bawal ngang silipin din, di ba sis? Oo. Kasi namamatay kahit anong sumilip. Ang mga Kohathites ang magdadala ng mga bagay na nasa toldang tipanan. Si Eleazar na anak ni Aaron, ang saserdote, ang magiging responsable sa langis para sa ilaw. Oo, kasi bibuhatin yan baka matapon. Mabangong insenso, regular na handog na pagkain at langis ng pampahid.
So si Eleazar ang at ang kanyang mga anak ang naka-assign doon. Siya ang mamamahala sa buong tabernakulo at lahat ng nasa loob nito, kasama ang mga banal na kagamitan at bagay. Sinabi ni Yahweh kay Moses at Aaron, siguraduhin ninyo na ang mga angkan ng mga Kohathite ay hindi mapapahamak sa gitna ng mga Levita. So dapat talaga maayos na maayos ang pagka-cover. Walang exposed na ginto, no? Hmm. Upang sila ay mabuhay at hindi mamatay kapag lumapit sa mga pinakabanal na bagay, gawin ninyo ito para sa kanila. Si Aaron at ang kanyang mga anak ay papasok sa santuario at magtatalaga ng gawain sa bawat lalaki at kung ano ang kanyang dadalhin. So Aaron at ang ang mag-aasa, hindi yung kung sino-sino na lang kung ano madampot o gusto ko ito. So gusto ko tong bitbitin kasi magaan lang. No, hindi, iyon ay depende sa kanilang assignment. Ngunit ang mga Kohathite ay hindi dapat pumasok upang tingnan ang mga banal na bagay, kahit saglit lamang, o kung hindi sila ay mamamatay. So, papasok lang sila pag sinabi ni na Aaron. Ang mga Gershonite, sinabi ni Yahweh kay Moses, bilangin at ilista mo rin ang mga anak ni Gershon ayon sa kanilang angkan at sambahayan. At ilista mo ang lahat ng lalaking naglilingkod sa toldang tipanan mula sa edad na 30 hanggang 50. So 30 at 30 to 50 lang talaga ang mga ah, kaya siguro may meron silang retirement kasi mabibigat ang kanilang bibitbitin. Hmm. Kaya hanggang 50 lang, 30 to 50. Ito ang tungkuling ibibigay mo sa kanila. Dadalhin nila ang mga balat na asul at ang lahat na yari sa balahibo ng kambing at mga mainam na balat na itinatakip sa toldang tipanan at ang tabing sa pintuan nito. Ang mga tali at balat na nakatabing sa bulwagan sa paligid ng tabernakulo at ng altar, ang tabing sa pasukan ng bulwagan, at ang lahat ng kagamitang kasama nito. Sila rin ang gaganap ng lahat ng gawaing kaugnay ng mga bagay nito. So sila ang magkakabit at magbabaklas ng mga tabing na balat. Hmm. Mabibigat to. Siguro kaya 30 to 50 kasi yung mga 20 siyempre medyo siguro sa panahon niya marupok pa yung hindi pa ganun ka sturdy ang mga buto, magbubuhat ng mabibigat, no? Hmm. Ang lahat ng gagawin ng sambahayan ni Gershon ay pamamahalaan ni Aaron at ng kanyang mga anak. Ikaw ang magtatakda ng dapat nilang gawin. Okay. So kay Moses, ito ang magiging gawain ng mga anak ni Gershon sa pangangasiwa ni Itamar na anak ni Aaron, ang saserdote. Si Itamar ang so si Gershon siya kay Itamar, magre-report. Kasi hindi, yung kay Itamar, yung hindi gaanong ah, mga banal masyado kasi mga bakod lang yan, di ba? Ang mga Merarite, bilangin at ilista mo rin ang mga anak ni Merari ayon sa kanilang angkan at sambahayan. At ilista mo ang mga lalaki naglilingkod sa toldang tipanan. Ang mga may edad mula 30 hanggang 50 taon. Kasi yung mga 20 siguro may mga asawa pa at anak no? So bubuhatin pa nila yung mga anak nila. Ito naman ang dadalhin nila bilang paglilingkod sa toldang tipanan. Ang mga haliging pahalang at patayo, mga patungan ng haligi, ang mga haligi ng tabing sa paligid ng bulwagan, pati mga patungan niyon, mga tulos, mga tali at ang lahat ng kagamitan kasama ng mga ito. Sasabihin mo sa kanila kung ano-ano ang kanilang dadalhin. Ito ang tungkulin ng mga anak ni Merari tungkol sa toldang tipanan. Gagawin nila ito sa pangangasiwa ni Itamar na anak ni Aaron, ang saserdote. Okay, so under din kay Itamar ang mga tulos, yung mga poste, mga bakal, pilak. Okay.
Ang talaan ng mga Levita. Okay. Ang mga Kohathite ay inilista ni Moses at Aaron sa tulong ng mga pinuno ng Israel. Ang nailista nila mula sa 30 hanggang 50 taon ayon sa kanilang sambahayan ay umabot sa 2,750. So, siguro enough na to na magbibitbit ano na ano ng mga banal na bagay. Ito ang bilang ng mga anak ni Kohat na naitala ni na Moses at Aaron bilang pagsunod sa utos ni Yahweh. Ang mga ito ay tumulong sa paglilingkod sa toldang tipanan. So siguro bawat isang oras may ano sila cycle sila sa pagbibitbit ano? Hmm. Isang oras o ito naman ano siguro apat-apat. Ang bilang ng mga Gershonite ayon sa kanilang angkan ay sambahayan mula 30 taon hanggang 50 na maaaring makatulong sa mga gawain sa toldang tipanan ay 2,630. Ito ang bilang ng mga anak ni Gershon na naitala ni na Moses at Aaron bilang pagsunod sa utos ni Yahweh. Oo. Ang bilang naman ng mga Merarite ayon sa kanilang angkan at sambahayan mula sa 30 hanggang 50 taon, lahat ng makakatulong sa gawain sa toldang tipanan ay 3,200. Ito ang bilang ng mga anak ni Merari na nailista ni na Moses at Aaron ayon sa kanilang sambahayan bilang pagsunod sa utos ni Yahweh. Inilista nga ni na Moses at Aaron sa tulong ng mga pinuno ng Israel ang lahat ng Levita na makatutulong sa mga gawain sa toldang tipanan na may edad na 30 hanggang 50 taon. Ang kabuang bilang nila ay umabot sa 8,580 at sila inatasan niya ng kanilang gawain. Ginawa ito ni Moses ayon sa utos ni Yahweh. Okay? May katanungan po ba? May reaction? Mag-ano lang po, mag-chat or pwede pong mag-bat in time. Sa Kabanata 5, proceed tayo kung wala. No? Anyway, mga numero lang naman ito. Pwede na yung lang balikan kung gusto nilang, pwede nilang i-review ang video. At kung pwede silang mag-comment kung may mga katanungan. Kabanata 5, ang kadalisayan ng kampo. So ito na yung pagiging malinis, no? Sinabi ni Yahweh kay Moses, paalisin mo sa kampo ng mga Israelita ang lahat ng may sakit sa balat na nakahahawa at itinalaga ng batas na marumi. Okay. Ang mga may tulo at ang lahat ng naging marumi dahil sa patay. Wala kayong itatangi maging lalaki o babae. Lahat ng mga ito ay palalabasin upang hindi maging marumi ang kanilang kampo kung saan ako ay naninirahan kasama nila. Tulad ng utos ni Yahweh kay Moses, lahat ng mga ito ay pinalabas nila sa kampo. So, prevalent sa kanila yung mga sakit na ganyan kasi wala pa silang mga parmakeya. Ang pagbabayad sa mga maling na gawa. Sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo ito sa mga Israelita, sino mo ang makagawa ng masama sa kanyang kapwa, pagbabayaran niya ito ng buo, maliban pa sa dagdag na 1/5 bahagi ng halaga nito. Ito ay ibibigay niya ng buo sa ginawa niya ng masama o sa pinakamalapit na kamag-anak nito. Oo. So, ano kaya to? So, ang saserdote ang magbibigay ng karampatang halaga, no? Verse 8, kung wala itong malapit na kamag-anak, ang pambayad sala ay mapupunta sa alahayam at ibibigay sa mga saserdote, bukod sa tupang ibibigay ng nagkasala, upang ihandog bilang pantubos sa kanyang kasalanan. Okay. So may tupa pa silang iaalay para sa sin offering, Lahat ng handog na itinataas ng mga Israelita na ibinibigay sa saserdote ay para kay Yahweh at ibibigay sa mga saserdoteng tumanggap niyon o sa mga ulat ng wave offering. Lahat ng gusto mo ibigay, di ba? Lahat ng mga free will offering, yan. Oo. So ba?
basta itinataas o wave offering ay sa saserdote. Kukunin ng bawat saserdote ang handog na ibinigay sa kanya. Okay. Ang pagsubok sa katapatan ng isang asawa o paglilinaw. Ang bahaging ito o mga talata 11 hanggang 31 ay tinanggal sa bersyon na ito sa mga sumusunod na kadahilanan. Okay. Una, natatandaan ko ito yung yung Oo. may mga Yung yung pahahakbangin ka sa palanggana. gano'n. Tapos may mga Oo. abo-abo pa. Oo. Parang ganyan yun eh. Yung Oo. nakasulat din sa, anyway, mababasa nila yun sa mga corrupted version. Oo, okay. Kasi dahil sa sumusunod na kadahilanan, ang una, ang practice na tinatawag na sota na ginagamit upang subukan ang posibleng pangangalunya ng isang asawa ay mula sa Babylonian Talmud at pinagtibay ng relihiyong Hudyo. Ano nga ba yung religion na yung mga Jewish to, no? Oh, Ano nga yung Jewish. sota, sis? Sota, yun yung yung pagsubok sa yung pinapahakbang nila sa palanggana na may tubig. Tapos ipapainom nila doon yung tubig sa ano, Oo, may oo, magic sa nga yan. babae. Kasi Oo, wala kasi nga scientific basis to, kaya oo. magic Tapos to. kapag pumait daw yun at kumbaga pag ininom niya at mapait, ibig sabihin guilty siya. Pero pag hindi mapait, Kung pag wala hindi lang. mapait, hindi siya guilty. So, yan ay Matamis pa. parang No? parang mga ritual. So, inalis yan ng mahal na Oo. mensahero. Okay. Pangalawa, ang practice na ito ay talagang isang uri ng pangkukulam. Ang Oo. pagsubok sa katapatan ng isang asawa gamit ang alikabok mula sa sahig Oo. ng templo, alikabok sa sahig Oo. ay paglalagay nito sa tinatawag na banal na tubig o yung holy water ng mga Oo. Katoliko ay hindi bahagi ng mga tagubilin para sa pagkasaserdote na nakalista sa Leviticus. Hmm. So yung pagkasaserdote 11 lang to dapat. Okay. Okay. Pangatlo, walang tagubilin o pagbanggit tungkol sa banal na tubig saan man sa kasulatan. Walang holy water talaga. Oo. Ano lang yan ng ng Ah, mga Katoliko. religion. Pero Oo. meron tayong living water, di ba? Oo. Tubig na buhay. Ang mga Levitikong saserdote ay hindi inutusan na maghanda ng banal na tubig. Never sila inutusan ng Hmm. pagiging ang banal na tubig. Okay. Ah, at ikaapat, noong panahon ni Moses, ang usapin ng pangangalunya ay sumasailalim sa isang paglilitis batay Hmm. sa patotoo ng hindi bababa sa dalawang saksi at hindi sa pamamagitan ng mga ritual na mahika. So base sa mga saksi o witnesses, Oo. dalawa or two or more witnesses, hindi yun sa sa mga ritual. Okay. So, talagang tinanggal ng ng mensahero yun nandito. Isa pang tinanggal niya yung pag sa konsulta ni sa mga Sa mga mangkukulam o mga namatay, o sa manghuhula. mga namatay na spirit. Oo, Pagkonsulta ni, yun. ni Haring Saul. Oo, okay. Madadaanan natin sa Oo. Kings yun eh. So, kaya pa? I Oo, think isang ano oras na pa lang. tayo. Marker na tayo sis kasi Oo, magpapaano pa oo, tayo music. oo. So, ang ito ang mga gawain ng mga Levita. Hmm. Kaya pinangalanan itong Second Leviticus. Kasi para rin sa mga instruction to para sa mga Levita, no? Oo. At ito ay dapat malaman ng lahat ng covenant keepers, lalo na yung mga nasa atin ngayon. Hindi natin alam kung may lahi na tayong Levita o wala, di ba? Oo. So, yung mga tatayong elder dyan, dapat alam nila ito. Sa Okay. mga makikinig dyan, ah
Salamat sa pakikinig. Pwede po kayong paulit-ulitin nyo to kung meron mga kayong mga instruction na hindi pa na masyadong naintindihan. Ano lang po, magkomento lang po kung may katanungan. Okay. Salamat, Bible. Shalom. Shalom. Yada. Yada. Sorry, I'm late. Mm. Kahirap ng ating naranasan, nakakulong tayo sa sarili nating tahanan. Dahil sa takot na tayo'y mahawaan, makamandag na kuko ng ating kalaban. Sobra na ang hirap ng ating bayan, may dagdag pang parusang naranasan. Sumisigaw ang mga bundok at nagpuputukan, may masangsang na hangin dala si kamatayan. Huwag patitinag kaibigan, may Elohim na malapitan. Salita niya'y panghawakan, babangon ang mga operyan. Nagbabadyang maraming kaguluhan, bansa laban sa bansang digmaan. May gutom, lindol, girat, kabighatian, ngunit hindi pa ito ang katapusan. Huwag matitinag kaibigan, may Elohim na malapitan. Salita niya'y panghawakan, babangon ang mga operyan. Ang Yahawa ang tawagan, laging mayroong kasagutan. Sa bingit ng kamatayan, hindi kanya pababayaan. Huwag matakot kaibigan, pag-ibig niya'y dapat mong maranasan. Mundo man ay magunaw, may bago tayong tahanan. Huwag matakot kaibigan, pag-ibig niya'y dapat mong maranasan. Mundo man ay magunaw, may bago tayong tahanan. Huwag patitinag kaibigan, may Elohim na malapitan. Salita niya'y panghawakan, babangon ang mga operyan. Babangon ang mga operyan, babangon ang mga operyan, babangon ang mga operyan.